Walang halaga ang buhay ng isang pipi kumpara sa promosyong makukuha ko. Kaya siguruhin mong mawawala ang lahat ng ebidensya bago sumikat ang araw. Ang boses na yon ni Leandro, ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi nang may katiwasayan, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Nakatayo si Maribel sa labas ng pintuan ng opisina ng kanyang asawa. Bitbit ang isang tray ng mainit na tsokolate at ang paboritong kakanin ni Leandro. Ito dapat ang munting sorpresa niya para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ngunit ang tanging natanggap niya ay isang katotohanang mas mapait pa sa purong kakao. Dahan-dahang nanginig ang mga kamay ni Maribel. Sa ibabaw ng tray ay nakapatong ang isang puting panyo na gawa sa pinakamahusay na tela ng duwa o pina. Buong gabi niya itong binurdahan ng mga gintong hibla, maingat na inukit ang mga titik ng pangalan ni Leandro, isang simbolo ng kanyang wagas na pag-ibig at pasasalamat. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa sa loob ng silid, ang bawat tahi ng pag-asa sa panyong yon ay tila unti-unting nalalagot. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kaligtasan ng kanyang kapatid na si Mateo ay siya palang arkitekto ng kanilang pagdurusa. Hindi kailangan ng malakas na pagsabog para gumuho ang mundo ni Maribel. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling porselana sa sahig ay sapat na upang maging hudyat ng pagtatapos ng kanyang mga pangarap. Ang tsokolate ay tumapon, mabilis na kumalat sa maputing tela ng panyong may burda, tila isang madilim na mantsa na hindi na kailanman mabubura. Ang bawat patak ay tila luha ng dugong dumadaloy mula sa kanyang nagdurugo ng puso. Bumukas ang pinto. Lumabas si Leandro na maayos ang suot, amoy mamahaling pabango, at may bakas ng pagkainis sa kanyang muka nang makita ang kalat sa sahig. Walang bahid ng pagkakasala sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Maribel. Ano ba namang kalat ito, Maribel? Can't you be more careful? Ang dumi-dumi na ng hallway. Reklamo ni Leandro habang inaayos ang kanyang kurbata. Hindi makapagsalita si Maribel. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila may nakabarang malaking bato na pumipigil sa bawat hininga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang tanging nagawa niya ay titigan ang mantsadong panyo sa sahig. Ang gintong burda ay nilamon na ng dilim. By the way, dagdag ni Leandro, ang boses niya ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. I just got word from the court. Itinakda na ang petsa ng bitay sa kapatid mo. Next month na, Maribel. Wala na tayong magagawa. Mateo will pay for what he did. Whether he's deaf-mute or not. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maribel. Ang bawat salita ni Leandro ay parang mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang mga mata, sa kanyang pandinig, sa kanyang buong pagkatao. Ang kapatid niyang si Mateo, na kahit kailan ay hindi nakapanakit ng langgam, na tanging pagbuburda lang ang alam na lengguwahe, ay itatapon sa kamatayan dahil sa kasalanang hindi nito ginawa. At ang taong pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pananahimik ay ang mismong asawang pinagsilbihan niya ng may katapatan. Naramdaman ni Maribel ang init ng mga luhang nagsisimulang pumatak. Hindi ito ang iyak ng isang babaeng sumusuko, kundi ang tahimik na pagluha ng isang pusong namamatay at muling isinisilang sa gitna ng puot. Tumingala siya kay Leandro, ngunit hindi na ang mapagmahal na asawa ang nakikita niya, kundi isang estranghero na may maskara ng kabanalan. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lalim ng hukay na inihahanda para sa kanyang kapatid. Hanggang kailan siya mananatiling piping saksi sa sarili niyang pagkawasak? Hanggang kailan ang mga hibla ng pag-ibig ay magsisilbing gapos sa kanyang sariling kalayaan? Tumalikod si Leandro at naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpako sa kabaong ni Mateo. Naiwan si Maribel na nakaluhod sa gitna ng basag na porselana at mantsadong tela. Sa katahimikan ng gabi, isang sumpa ang nabuo sa kanyang puso. Isang sumpang mas matibay pa
sa pinakamahigpit na burda. Maaring hindi nakakapagsalita si Mateo at maaring nanahimik si Maribel sa loob ng 5 taon, ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng paghabi sa dilim. Paano niya ililigtas ang isang buhay na ang mismong batas ang humahatol kung ang tagapagtanggol na inaasahan niya ang siya palang berdugo? Huwag mong idaan sa pagiyak ang katamaran mo, Maribel. Ang dumi-dumi ng sahig, kasing dumi ng pinanggalingan mong pamilya. Magpasalamat ka at pinatira ka pa namin sa mansyong ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng umaga. Nakatayo ang matandang babae sa itaas ng hagdan. Hawak ang isang mamahaling abaniko habang nakatingin sa ibaba kung saan nakaluhod si Maribel. Hawak ni Maribel ang isang basang-basahan, pilit na pinupunasan ang bawat sulok ng makintab na nara na sahig kahit na ang kanyang buong katawan ay tila binabarena sa sakit. Kagabi ay hindi siya nakatulog at ngayong umaga ay parang umiikot ang paligid dahil sa lagnat na dulot ng matinding pagod at sama ng loob. Ngunit sa bahay na ito, ang sakit ay isang karangyaan na hindi kayang bayaran ni Maribel. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay tila simbolo ng kanyang pagkakautang, ang tinatawag nilang utang na loob dahil pinakasalan siya ng isang tanyag na abogado. Ang bawat hingal niya ay kailangang itago dahil para kay Doña Consolacion, ang isang manugang na galing sa hirap ay walang karapatang magreklamo. Opo, Mama, tatapusin ko lang po itong sala bago ako magluto ng pananghalian. Mahinang sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay halos pabulong na, tuyo ang lalamunan at nanginginig ang mga labi. Dapat lang, you should be grateful, Maribel. Kung hindi dahil sa anak ko, baka hanggang ngayon ay nagtitiis ka sa gutom kasama ang kriminal mong kapatid. Learn your place. Dagdag ng matanda bago ito tumalikod at bumalik sa loob ng silid. Nang makaalis ang biyenan, hinayaan ni Maribel na tumulo ang isang butil ng luha. Ngunit mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay na puno ng kalyo. Pumasok siya sa silid nila ni Leandro upang linisin ang mga gamit nito. Isang gawaing dati ay ginagawa niya ng may ngiti. Ngunit ngayon, ang bawat gamit ng kanyang asawa ay tila may dalang lason. Habang inaayos ang mga damit sa loob ng drawer, may isang maliit na pelus na kahon ang nahulog mula sa ilalim ng mga kurbata ni Leandro. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang munting kabaong na bumukas. Dahan-dahang kinuha ito ni Maribel at binuksan. Isang kumikinang na kwintas na may pendant na diamante ang tumambad sa kanya. Ang ganda nito ay nakakasilaw, ngunit ang lamig nito ay tumatagos sa kanyang mga daliri. Alam niyang hindi ito para sa kanya. Kailanman ay hindi siya binilhan ni Leandro ng ganito kamahal na alahas. Para sa kanya, ang sapat na regalo ay ang pagtanggap sa kanya sa pamilya. Ang kwintas na ito ay para sa ibang leeg, para sa isang babaeng hindi amoy kusina at hindi may bahid ng dumi ng kahirapan. Ang katotohanan ito ay parang isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang panlulumo, may napansin siyang isang piraso ng papel na nakasuksok sa gilid ng drawer. Isa itong liham na galing sa kulungan, ang sulat kamay ni Mateo. Punit-punit ito, tila pinagtangka ang sirain ngunit hindi tuluyang naitapon. Binasa ni Maribel ang mga natitirang salita sa bawat piraso. Ate, tulong! Hindi ko... Sila, ang bawat titik ay tila sumisigaw ng saklolo. Nararamdaman ni Maribel ang panginginig ng mga kamay ni Mateo habang isinusulat ito. Ito ang liham na matagal na niyang inaantay. Ang liham na sinabi ni Leandro na hindi kailanman dumating. Itinago ito ng kanyang asawa. Pinagkait sa kanya ang huling hininga ng pag-asa ng kanyang kapatid. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang marinig niya ang mabibigat na hakbang ni Doña Consolacion na muling pabalik sa silid. Nagmamadali niyang isiniksik ang mga piraso ng papel
sa loob ng kanyang bulsa, ngunit huli na ang lahat. Ang matalas na mata ng matanda ay nakatuon na sa kanyang mga kamay. Ano ang tinatago mo riyan? Magnanakaw ka na rin ba ngayon, Maribel? Akala ko ba ay dangal lang ang meron ng pamilya niyo? Seryosong tanong ni Doña Consolacion habang mabilis na lumalapit. Sa pilitang hinablot ng matanda ang mga kamay ni Maribel. Sa kaguluhan, nalaglag ang mga punit na papel mula sa bulsa ni Maribel at nagkalat sa sahig. Ang mukha ni Doña Consolacion ay nag-iba ng kulay mula sa pagkagulat patungo sa isang ngising puno ng panlilibak. Dahan-dahang pinulot ng matanda ang pinakamalaking piraso ng sulat at tiningnan ito ng may pandidiri. Walang sabi-sabi ay sinimulan niyang punitin ang mga ito sa mas maliliit pang piraso sa harap mismo ng mga mata ni Maribel. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila boses ni Mateo na unti-unting pinapatay sa gitna ng kawalan. Ang basura ay para sa basurahan, Maribel. Katulad ng kapatid mo, wala nang silbi ang mga ito, sabi ni Doña Consolacion habang isinasabog ang mga pira-pirasong papel sa sahig, tila mga patay na dahon sa gitna ng bagyo. Nakatayo lang si Maribel, tila isang ribultong nawalan ng buhay. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa mga puting papel na ngayon ay nakahalo na sa alikabok ng sahig na kanina lang ay pilit niyang pinapakintab. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay nagsimulang maputol. Paano mo lalabanan ang isang pamilyang itinuturing kang basura kung ang tanging sandata mo ay ang mga kamay na sanay lamang sa pagtitiis? Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Maribel habang binabaybay niya ang madilim na pasilyo ng kulungan. Bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay naglalabas ng tunog na tila nagmamarka sa bawat segundong nawawala sa buhay ng kanyang kapatid. Ang bawat rehas na nadadaanan niya ay paalala ng kawalan ng kalayaan ng isang mundong tinitingnan ang mga katulad nilang mahihirap bilang mga aninong madaling itapon sa dilim. Nang makarating siya sa visitation room, ang tanging naghihiwalay sa kanila ay isang makapal at maruming salamin. Sa kabilang panig, nakaupo si Mateo. Ang kanyang kapatid ay mas nangangayayat. Ang dating masiglang muka ay puno na ngayon ng mga pasa at bakas ng pagod. Ang suot nitong kulay kahel na uniforme ay tila isang malaking insulto sa kalinisan ng kanyang puso. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, pilit nang ngumiti si Mateo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang itinaas ang mga ito upang magsenyas. Sa mundong ito na puno ng ingay, ang kanilang lihim na lengguwahe, ang tanging paraan upang marinig ang katotohanan. Ate, hindi ako. Hindi ako pumatay. Ang mabilis na galaw ng mga kamay ni Mateo. Ang bawat kumpas ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang malunod sa luha, tila isang batang naliligaw sa gitna ng unos. Alam ko, Mateo, naniniwala ang ate sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Ilalabas kita rito. Ang sagot ni Maribel, sa pamamagitan din ng mga senyas, ang kanyang mga kamay ay tila sumasayaw sa gitna ng pait. Ipinatong niya ang kanyang palad sa salamin at dahan-dahan ding itinuon ni Mateo ang kanyang palad sa kabilang panig. Ang lamig ng salamin ay hindi naging hadlang upang maramdaman nila ang init ng dugong nagbubuklod sa kanila. Biglang bumilis ang galaw ng mga kamay ni Mateo. Tumingin siya sa paligid, sinisigurong walang nakatingin na gwardiya, bago muling nagsenyas ng mas maliliit na kumpas. May lalaki. Sa gabi na yon, may malaking pilat sa mukha. Nakita ko siya sa labas ng bahay bago dumating ang mga pulis. Ate, ang lalaking yon. Nakita ko siyang kausap ni Kuya Leandro sa tapat ng opisina noong nakaraang buwan. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Maribel. Ang bawat impormasyong ibinibigay ni Mateo ay tila mga piraso ng puzzle
na bumubuo sa isang nakakangilabot na larawan, ang lalaking may pilat. Si Leandro. Ang pagsasabuatan ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Ang kanyang asawa ay hindi lamang nananahimik. Siya ay aktibong bahagi ng bitag na pumatay sa kinabukasan ni Mateo. Tapos na ang oras, tumayo na kayo. Sigaw ng isang gwardiya. Ang boses nito ay bumasag sa kanilang munting mundo. Ang tunog ng mga susi na kinakalampas sa rehas ay tila hudyat ng muling paghihiwalay. Sandali lang po. Parang awa nyo na. 5 minuto pa. Pagsusumamo ni Maribel habang mabilis na kinukuha ang kanyang huling pera sa loob ng bag. Inabot niya ito ng palihim sa gwardiya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Kailangan ko lang pong malaman ang iba pa. Tiningnan ng gwardiya ang pera. Pagkatapos ay tumingin sa paligid ng may pag-aalinlangan. Ngunit imbes na tanggapin ang suhol, tila may dumaang takot sa mga mata nito. Ibinalik niya ang pera kay Maribel at mabilis na hinawakan sa braso si Mateo upang itayo ito. Umalis ka na, misis. Mapapahamak lang ako. Bulong ng gwardiya habang pilit na inilalayo si Mateo. Ngunit bago sila tuluyang makalabas sa silid, dahan-dahang huminto ang gwardiya sa tapat ni Maribel. Ang kanyang boses ay naging isang napakahinang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ibang mga bilanggo. Huwag ka nang mag-aksaya ng pera dito. Binabayaran ang katahimikan ng buong selda. Kahit anong gawin mo, may mga taong mas malakas ang pera kaysa sa katotohanan. Naiwang nakatayo si Maribel, nakatingin sa likod ng kanyang kapatid na unti-unting nilalamon ng kadiliman ng pasilyo. Ang mga salita ng gwardiya ay tila isang malamig na hangin na nagpapatindig ng kanyang balahibo. Binabayaran ang katahimikan. Sino ang may kayang bumili sa buong sistema ng hustisya kung hindi ang isang taong kabisado ang bawat butas nito? Sa kanyang paglabas sa gate ng kulungan, ang sikat ng araw ay tila hindi na kayang bigyan ng liwanag ang kanyang dinadaanan. Isang pangalan lamang ang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Isang pangalang kasing talim ng karayom at kasing itim ng tina. Paano mo ilalaban ang isang piping katotohanan kung ang mga taong dapat ay nakikinig ay sadyang nagbibingi-bingihan para sa pera? Ayusin mo ang bawat tahi, Maribel. Ayokong mapahiya sa harap ng mga kasama ko sa opisina. Ang barong na yan ang magdadala sa akin sa mas mataas na posisyon. Kaya huwag mong idaan dyan ang katamaran mo. Ang utos ni Leandro ay tila isang malamig na hapon na dumaan sa balat ni Maribel. Inilapag ng kanyang asawa ang isang puting tela ng barong Tagalog sa ibabaw ng hapag. Ang kinang ng seda ay tila nanunukso sa kanyang pagdurusa. Habang tinitingnan ni Maribel ang tela, naalala niya ang mga salita ni Mateo tungkol sa lalaking may pilat. Ang bawat hibla ng barong na ito ay bibilhin ng dugong dumanak mula sa kanyang pamilya at siya pa ang inuutusan na magpatingkad sa tagumpay ng kanyang sariling kaaway. Kinuha ni Maribel ang kanyang karayom. Ang bawat tusok niya sa tela ay tila isang paraan ng pagpapalabas ng lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ngunit sa halip na sumuko, isang alaala ang biglang nagliwanag sa kanyang isipan, ang tinig ni Lola Isong, ang kanyang lola na isang batikang bordadera sa Lumban. Ang bawat butas sa kalado ay may kwento, Maribel. Ang bawat hiblang hinahabi mo ay pwedeng maging lihim na mensahe na ang tanging marunong lang makinig ang makakaintindi. Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa silid, sinimulan ni Maribel ang isang mapanganib na sining. Sa ilalim ng mga disenyo ng dahon at bulaklak na makikita sa harap ng barong, maingat niyang inukit ang mga maliliit na marka sa laylayan ng tela. Ito ay hindi lamang basta palamuti. Gamit ang tradisyonal na teknik ng pagbibilang ng mga hibla, isinulat niya ang pangalan ng saksi at ang salitang pilat. Ang misteryosong lalaking tinutukoy ni Mateo. Bawat tahi ay tila isang panalangin. Bawat paghila ng sinulid ay isang hakbang patungo sa katotohanan na pilit na ibinaon ni Leandro.
Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa labas. Hindi nagtagal. Ang boses ni Doña Consolacion ay narinig niyang humahalakak sa sala. Kasunod ang isang boses ng babae na bago sa kanyang pandinig. Isang boses na may halong yabang at kasariwaan. "Maribel, bumaba ka rito. May kliyente ka." Sigaw ng kanyang biyenan. Dahan-dahang iniligpit ni Maribel ang kanyang mga gamit at bumaba sa hagdan. Doon, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling bestido. May mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier at may hawak na baso ng alak. Ito si Clara. Ang pabangong gamit nito ay agad na humaplos sa pangamoy ni Maribel. Isang matamis at masangsang na amoy na tila pamilyar sa kanya. Iyon ang amoy na naramdaman niya sa opisina ni Leandro noong gabi na marinig niya ang kataksilan nito. "Siya ba ang pinagmamalaki mong bordadera, tita?" Tanong ni Clara habang tinitingnan si Maribel mula ulo hanggang paa nang may kasamang pangungutya. Parang masyado siyang pagod para sa isang artist. "Huwag mong pansinin ang itsura niyan, Hija. Ang mahalaga ay sumusunod siya sa utos," sagot ni Doña Consolacion habang humihigop ng tsa. Ngumiti si Clara at lumapit kay Maribel. Hinawakan niya ang palad ni Maribel. Ang lamig ng kanyang mga kamay ay tila yelo na dumampi sa balat ng biktima. Ipinatong ni Clara ang isang sketch ng isang mahaba at marangyang gown sa ibabaw ng lamesa. "Gusto ko ang pinakamahusay na disenyo ng kalado rito, Maribel. At kailangan ko itong matapos sa loob ng 3 linggo. I want it to be perfect because it will be my wedding dress." Tumigas ang buong katawan ni Maribel. Tiningnan niya ang disenyo at ang mga detalyeng hinihingi ng babae. "Sino po ang mapapangasawa niyo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Isang matunog na tawa ang lumabas sa bibig ni Clara habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang ipakita ang isang sing-sing na may malaking diamante. Ang sing-sing na nakita ni Maribel sa drawer ni Leandro. Si Leandro, syempre. "He promised me the world and he started it by giving me your freedom." Naiwang nakatayo si Maribel sa gitna ng sala. Hawak ang sketch ng damit pangkasal ng kabit ng kanyang asawa. Ang bawat tahi na ginawa niya sa barong ni Leandro ay tila naging mga karayom na ngayon ay bumabalik upang tusukin ang kanyang sariling puso. Sa bawat segundong lumilipas, ang katotohanan ay mas nagiging malupit kaysa sa panaginip. Paano mo magagawang bordahan ang kaligayahan ng taong kumuha ng lahat mula sa iyo habang ang sarili mong kapatid ay nagbibilang na lamang ng mga huling sandali sa ilalim ng anino ng bitayan? Ang lumang bahay ni Lola Isang sa Lumban ay tila isang matandang kaibigang naghihintay sa gitna ng katahimikan. Ang amoy ng tuyong kahoy, alikabok, at ang nanunuot na bango ng tuyong sampagita ay agad na yumakap kay Maribel pagpasok niya sa pinto. Ang bawat hakbang niya sa mga sahig na gawa sa nara ay naglalabas ng tunog na tila mga bulong ng nakaraan. Bawat isa ay nagpapaalala sa kanya ng mga hapong nakaupo siya sa paanan ng kanyang lola habang tinuturuan siyang humawak ng karayom. Dito siya pumunta upang tumakas kahit pansamantala mula sa sakal ng mansyon ni Leandro. Ngunit higit sa pagtakas, narito siya upang maghanap ng sagot. Lumapit siya sa isang sulok ng silid kung saan nakalagay ang isang antigong kabaong ng mga sinulid. Isang kahoy na lalagyan na punong-puno ng mga makukulay na hibla na tila mga alaala. Dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang ibabaw ng kahoy. Naalala niya ang sinabi ni Lola, isang bago ito pumanaw. Kapag ang mundo ay naging masyadong maingay para pakinggan ang katotohanan, hanapin mo ang sining na nananahimik. Gamit ang kanyang mga daliri, nakabisado, ang bawat ukit ng kahoy, pinindot niya ang isang maliit at tila hindi napapansing bahagi sa ilalim ng lalagyan. Isang mahinang tunog ng pag-urong ng kahoy ang narinig.
at bumukas ang isang lihim na double bottom. Sa loob nito ay hindi mga alahas o pera ang nakatago, kundi mga lumang disenyo ng burda na nakabalot sa dilaw na papel at isang maliit na kwaderno. Ang mga disenyong ito ay hindi pangkaraniwan. Ang mga ito ay may mga tuldok at guhit na tila isang kakaibang lengguwahe. Alam ko na darating ang araw na babalik ka para rito, Maribel. Halos mapatalon si Maribel sa gulat nang marinig ang isang paos na boses mula sa dilim ng pinto. Doon ay nakatayo si Mang Ambo, ang matandang katulong ni Lola Isang na turing na nilang pamilya. Ang kanyang mukha ay puno ng ukit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng katapatan. Mang Ambo, natakot po ako sa inyo, hingal na sabi ni Maribel habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Ano po ang mga ito? Bakit itinago ni Lola ang mga disenyong ito? Lumapit si Mang Ambo at dahan-dahang kinuha ang isa sa mga papel. Ang pamilya niyo ay hindi lang basta mga bordadera, Maribel. Noong panahon ng digmaan, ang sining ng kalado ang naging paraan ng mga ninuno niyo para magpadala ng mga lihim na mensahe sa mga gerilya. Bawat butas, bawat tahi, may katumbas na titik. Ang sining nyo ay ginamit para iligtas ang mga buhay mula sa mga mananakop. Tumingin si Mang Ambo nang diretso sa mga mata ni Maribel. Ang kanyang tinig ay naging seryoso. Ang kapatid mo. Alam ko ang nangyari kay Mateo. Nakikita ko sa mga mata mo ang apoy na nakita ko rin kay Lola Isang nung ipinaglalaban niya ang katarungan. Gamitin mo ang pamana nila, anak. Ang karayom ay pwedeng maging mas matalas pa sa espada kung ang humahawak nito ay may pusong naghahanap ng katotohanan. Naramdaman ni Maribel ang pagdaloy ng isang kakaibang lakas sa kanyang mga ugat. Hindi na siya nag-iisa. Ang bawat tusok niya sa tela ay may kasaysayan ng katapangan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagbago ang amoy ng hangin. Ang bango ng lumang kahoy ay napalitan ng isang masangsang at nakakalasong amoy. Gasolina. Isang nakakapangilabot na liwanag ang biglang sumilip mula sa ilalim ng pinto ng bodega. Ang init ay mabilis na kumalat at ang tunog ng paglamon ng apoy sa mga tuyong kagamitan ay nagsimulang guumapi sa katahimikan ng gabi. Mang Ambo, may sunog! Sigaw ni Maribel habang mabilis na isinisiksik ang mga lumang papel sa loob ng kanyang damit. Ang makapal na usok ay nagsimulang pumasok sa silid, tila mga itim na daliri na gustong sumakal sa kanila. Sa labas ng bintana, bago tuluyang mapuno ng usok ang kanyang paningin, may nakitang anino si Maribel. Isang lalaking nakatayo sa dilim, pinapanood ang paglamon ng apoy sa bahay ng kanyang pagkabata. Ang aninong yun ay pamilyar. Isang aninong laging nakasuot ng maayos na Amerikana. Paano mo ililigtas ang mga lihim ng nakaraan kung ang kasalukuyan ay unti-unti nang nagiging abo sa harap ng iyong mga mata? Ang init ay tila isang malupit na hayop na mabilis na kumakain sa bawat dingding ng bahay ni Lola Isang. Sa gitna ng makapal at itim na usok, ang bawat hininga ni Maribel ay puno ng abo na tila bumabara sa kanyang baga, nagpapahirap sa bawat pagsubok niyang tumawag ng saklolo. Ang mga lumang gamit na gawa sa kahoy ay naglalabas ng tunog ng pagkabali at pagguho, isang malungkot na himig ng pagwawakas ng isang kasaysayan. Mang Ambo, hawakan niyo ang kamay ko! Sigaw ni Maribel habang pilit na inaabot ang matanda sa gitna ng naglalagablab na pasilyo. Ang bawat hakbang nila ay tila pakikipagsapalaran sa kamatayan. Ang mga kislap ng apoy ay tumatalsik sa kanilang balat. Ngunit ang tanging nasa isip ni Maribel ay ang mga lihim na papel na nakatago sa loob ng kanyang damit. Hindi siya pwedeng mamatay rito. Hindi pwedeng mamatay ang katarungan kasama ng bahay na ito. Sa isang huling lakas ng loob, binuhat ni Maribel ang isang mabigat na silya at ibinalibag ito sa bintana. Ang tunog ng pagbasag ng salamin ay tila hudyat ng kanilang kalayaan. Mabilis silang tumalon palabas bago tuluyang bumagsak ang kisame ng bodega.
nagpapadala ng isang malaking bugso ng init at liwanag sa madilim na langit ng lumban. Nakahiga si Maribel sa damuhan, hinihingal at punong-puno ng uling ang muka. Pinanood niya kung paano nilamon ng apoy ang huling alaala ng kanyang pagkabata. Ang bahay na dati ay puno ng tawa at amoy ng sinulid ay isa na ngayong malaking sulo sa gitna ng gabi. Ang sakit na naramdaman niya ay mas matindi pa sa paso sa kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng pagtangis, ang kanyang paningin ay natuon sa isang anino sa di kalayuan. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umalis mula sa kakahuyan. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang demonyo na nagmamasid sa kanyang tagumpay. Alam ni Maribel ang sasakyang iyon. Kabisado niya ang tunog ng makina nito. Kay Leandro iyon. Ang kanyang asawa ay naroon. Pinapanood ang kanyang kamatayan ng walang kibo. Pagkalipas ng ilang oras, sa gitna ng mga abo at nagbabagang uling, dumating si Leandro kasama ang mga bumbero. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Isang maskara na napakalinis at napakaganda. Lumapit siya kay Maribel at pilit itong niliyag. Ang kanyang amoy na mamahaling pabango ay tila lason sa pang-amoy ng babae. Diyos ko, Maribel! Akala ko ay kung ano nang nangyari sa'yo. Bakit ka ba pumunta rito nang hindi nagsasabi? Ang nag-aalalang tanong ni Leandro, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapanuri. Tila hinahanap kung may nailigtas si Maribel mula sa sunog. Tumingin si Maribel sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng bato. Ngunit imbes na sumigaw o manumbat, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Nagkunwari siyang nanginginig sa takot. Ang kanyang boses ay naging paos at tila nawawalan ng malay. Sorry, Leandro. Gusto ko lang sana kumuha ng ilang gamit ni Lola. Pero biglang nag-apoy. Wala akong nailigtas. Wala. Ang pagsisinungaling ni Maribel habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang maruming bestido. Kailangang isipin ni Leandro na matagumpay siya. Kailangan niyang maniwala na si Maribel ay nananatiling isang piping biktima na walang laban. Dahil sa ilalim ng abo, ang apoy ng paghihiganti ay mas lalong nag-aalab. Dahan-dahang yumuko si Maribel at may pinulot sa kanyang paanan. Isang maliit na piraso ng nasunog na tela ng duwa o pina, ang tanging natira sa huling burda ni Lola Isang. Kahit ito ay itim na at halos maging abo, hinawakan niya ito ng mahigpit, tila isang anting-anting. Ito ang magpapaalala sa kanya na ang bawat hibla ng kanyang buhay ay kailangan niyang bawiin mula sa mga kamay ng asawang nagtaksil sa kanya. Bumalik sila sa mansyon ng walang imikan. Ngunit bago pa man makapasok si Maribel sa kanilang silid, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang telepono sa loob ng bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanya. Walang nakasulat na salita. Isang litrato lamang ang nakalakip. Ang litrato ay kuha sa madilim na kakahuyan sa lumban kanina. Isang malinaw na anggulo ni Leandro habang hawak ang isang galon ng gasolina at isang sulo. Ang mukha nito ay liwanag na liwanag sa gitna ng dilim. May ngiting hindi makatao. Sino ang taong kumuha ng litratong ito? At ano ang intensyon niya sa pagpapadala nito kay Maribel sa gitna ng kanyang pinakamahirap na sandali? Napakabuti talagang bata nitong si Maribel at napakaswerte niya sa pamilya ng asawa niya. Isang biyaya ang magkaroon ng biyenang katulad ni Doña Consolacion. Ang mga bulong na iyon mula sa mga deboto sa loob ng simbahan ay tila mga langgam na gumagapang sa balat ni Maribel. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang biyenan sa gitna ng isang charity event para sa mga ulila. Ang bango ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng katedral ay tila hindi kayang linisin ang masangsang na amoy ng pagpapanggap na bumabalot sa buong okasyon. Si Doña Consolacion
na nakasuot ng pinakamagaran niyang bestidong asul ay may ngiting tila galing sa langit habang namimigay ng mga supot ng pagkain sa mga bata. Mga kapatid, ang pagtulong ay hindi lang obligasyon, ito ay isang tawag ng langit. Ang malambing na boses ni Doña Consolacion sa harap ng mikropono. Katulad na lamang ng aming pagtanggap kay Maribel sa aming tahanan. Alam nating lahat ang sinapit ng kanyang pamilya, ngunit ang pag-ibig at pagpapatawad ay mas malakas kaysa sa anumang kasalanan. Hinigpitan ni Maribel ang hawak sa kanyang bag. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng pako sa kanyang dangal. Ginagamit siya ni Doña Consolacion bilang isang tropeyo ng kanilang kabutihang loob. Ang martir na asawa, ang kapatid ng isang kriminal na sinalba ng kanilang pamilya. Isang malaking palabas para sa mga kamera at para sa mata ng lipunan. Nang matapos ang programa, inutusan siya ni Doña Consolacion na kumuha ng mainit na tubig mula sa opisina ng kuraparoko. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo sa likod ng altar, narinig ni Maribel ang isang pamilyar na boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng isang silid. Siguraduhin mong maililipat na ang titulo ng lupa sa Lumban bago matapos ang buwan. Ang boses iyon ni Doña Consolacion. Wala na ang lambing, napalitan ng isang tuyot at malupit na tono. Kapag nabitay na ang kapatid niya, wala nang maghahabol sa lupang iyon. Ang mga tuteo sa lugar na yon ay madaling paalisin. Ang lupang yon ang magiging pundasyon ng bagong resort ni Leandro na pahawak si Maribel sa pader. Ang lupang tinutukoy ng matanda ay ang kaisa-isang pamana ng kanilang mga magulang, ang lupang kinatatayuan ng kanilang maliit na suong Teo. Hindi lang pala buhay ni Mateo ang gusto nilang kunin, kundi pati ang huling bakas ng dangal ng kanilang pamilya. Ang lahat ng nangyayari, ang pagkakakulong ni Mateo, ang sunog sa Lumban, ay bahagi ng isang malaking plano upang ubusin ang lahat ng meron sila. Excuse me, ikaw ba si Maribel? Isang mahinang tinig ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang babaeng may maikling buhok at may bit-bit na recorder ang nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad at tila may nakatagong lungkot. Ako si Joy, isang freelance journalist. Bulong ng babae habang mabilis na iniabot ang isang maliit na card kay Maribel. Matagal ko nang sinusubaybayan ang kaso ni Mateo. May mga butas sa ebidensya na hindi inilabas sa korte. Alam kong hindi siya pumatay. At alam kong may itinatago ang asawa mo. Bago pa man makasagot si Maribel, lumitaw si Doña Consolacion mula sa silid. Muling suot ang kanyang maskara ng kabutihan. Agad na naglakad palayo ang journalist, tila isang anino na nawala sa gitna ng liwanag. Maribel, nasaan na ang tubig ko? Kanina pa ako naghihintay. Ang reklamo ng matanda habang lumalapit. Dahan-dahang lumapit si Maribel. Hawak ang baso ng mainit na tubig. Sa halip na yumuko at humingi ng paumanhin, tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang tahimik at matalim na hamon. Inabot niya ang baso, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo at naramdaman ni Maribel ang biglang pag-atras ng matanda dahil sa init ng tubig at ng titig ng manugang. Heto na po ang tubig niyo, Mama. Siguraduhin niyo pong mainit para magising kayo sa katotohanan. Ang mahinang sabi ni Maribel. Ang boses ay kasing talim ng isang karayom na tumatagos sa telang sutla. Nanginig ang mga labi ni Doña Consolacion, ngunit bago pa ito makasigaw, mabilis na tumalikod si Maribel upang hanapin ang journalist. Gusto niyang magtanong, gusto niyang humingi ng tulong. Ngunit nang makarating siya sa labas ng simbahan, ang tanging nakita niya ay isang itim na van na mabilis na humaharurot palayo. At ang card na ibinigay ni Joy ay tila may bahid ng sariwang dugo. Nasaan na ang tanging tao na nangakong tutulong sa kanya? At ano ang ugnayan ng pamilya ni Leandro sa pagbagsak ng negosyo ng kanyang ama? 10 taon na ang nakalilipas. 30 araw na lang, Maribel.
Bilangin mo na ang bawat paghinga ng kapatid mo dahil pagkatapos nyon, kahit ang anino niya ay hindi mo na mahahawakan. Ang boses ni Leandro ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang silid. Nakatayo ang lalaki sa harap ng salamin, maingat na inaayos ang kanyang mamahaling relo, habang ang bawat segundong lumilipas ay tila isang butil ng buhangin na nahuhulog sa orasang hindi na kailanman mababaligtad. Para kay Leandro, ang 30 araw ay isang countdown patungo sa kanyang ganap na tagumpay. Ngunit para kay Maribel, ito ay 30 hakbang patungo sa bangin ng kawalan. Sa gitna ng kadiliman ng silid, tanging ang maliit na lampara sa tabi ni Maribel ang nagbibigay ng liwanag. Hawak niya ang isang panyo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng tela. Sa bawat tusok ng karayom, may isang lihim siyang itinatahi, ang mga marka ng kalado na nakuha niya mula sa mga disenyo ni Lola Isang. Ang bawat butas at bawat hibla ay isang piraso ng katotohanan. Ang pangalan ng biktima, ang petsa ng krimen, at ang nakatagong lokasyon ng diary na pilit na hinahanap ng kanyang asawa. Opo, Leandro, 30 araw. Mahinang sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang patay na dagat sa ilalim ng buwan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsusumamo. Kani-kanina lang ay nakatanggap siya ng balita mula sa kulungan. Si Mateo ay hindi na kumakain. Ang kanyang kapatid, na dating puno ng sigla sa kabila ng kanyang kapansanan, ay dahan-dahan nang nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Ang rehas ay hindi lamang nakakulong sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang bawat gabi ni Mateo ay puno ng takot sa parating na bukas, isang bukas na ang tanging dalang balita ay ang dulo ng kanyang hininga. Sa kabilang banda, si Leandro ay tila isang leon na hindi mapakali. Mabilis itong naglakad patungo sa kanyang opisina. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang mabilis na tambol ng kaba. Alam ni Maribel na hinahanap nito ang diary ng biktima, ang ebidensyang maglalagay kay Leandro sa likod ng rehas habang buhay. Nakita niya ang kanyang asawa na pilit na binubuksan ang bawat drawer. Itinatapon ang mga papeles at sinisira ang bawat sulok ng mansyon sa desperasyong mahanap ang munting kwadernong iyon. Nabalik ang atensyon ni Maribel sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang sinimulan ng isang lumang oyayi, isang kanta ng pagpapatulog na dati ay inaawit niya kay Mateo noong mga bata pa sila. Ang kanyang tinig ay paos, ngunit puno ng lambing, tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng bagyo. Ang bawat tahi niya ay sumasabay sa ritmo ng kanyang kanta. Ito ang kanyang masterpiece of evidence. Isang panyo na mukhang ordinaryong palamuti lamang, ngunit nagtataglay ng lahat ng kasalanan ni Leandro. Ang bawat hibla rito ay sumasagisag sa kanyang sakripisyo. Ang bawat sugat sa kanyang daliri mula sa matalas na karayom ay tila maliit na handog para sa kalayaan ng kanyang kapatid. Sa dilim ng gabi, ang sining ng pagbuburda ay hindi na lamang palamuti. Ito ay naging isang mapa ng katarungan. Maribel, nasaan ang susi ng lumang vault sa bodega? Sigaw ni Leandro mula sa kabilang silid. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay ay narinig. Tanda ng lumalalang galit ng asawa. Hindi sumagot si Maribel. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-awit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa huling bahagi ng kanyang disenyo. Isang maliit na marka na lamang at matatapos na niya ang lihim na mensahe. Ang tensyon sa bahay ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat hininga ay may katumbas na panganib. Biglang tumahimik ang paligid. Ang tunog ng mga yabag ni Leandro ay papalapit sa kanilang silid. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng tunog ng pag-itit na tila isang babala. Pumasok ang lalaki. Ang muka ay balot ng pawis at ang mga mata ay nanlilisik sa galit.
Huminto si Leandro sa tapat ng kama. Ang kanyang tingin ay bumaba sa paanan ni Maribel, kung saan ang isang maliit na bahagi ng kahoy na bastidor ay bahagyang nakasilip mula sa ilalim ng kama. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang kamay ay umabot sa lihim na pinagtataguan ni Maribel. Ano itong tinatago mo, Maribel? Akala ko ba ay tapos ka na sa walang kwentang sining mo? Ang tanong ni Leandro. Ang boses ay puno ng hinala, habang unti-unting hinahila ang sikretong bastidor palabas sa liwanag. Napatigil ang kanta ni Maribel. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan, at ang huling karayom na hawak niya ay bumaon ng malalim sa kanyang sariling palad. Mababasa ba ni Leandro ang nakatagong mensahe bago pa ito makarating sa tamang mga kamay? O ito na ang magiging huling tahi sa sariling kabaong ni Maribel? Akala ko ba ay wala ka ng gana sa sining na ito, Maribel? O baka naman ginagamit mo ang karayom na ito para itusok sa sarili mong katinuan? Ang boses ni Leandro ay tila isang malamig na hininga sa batok ni Maribel habang hinihila ng lalaki ang bastidor mula sa ilalim ng kama. Ang tunog ng pagkaskas ng kahoy sa sahig ay tila isang babala ng kamatayan. Nakaluhod si Maribel. Ang kanyang palad ay kumakaba at ang dugong galing sa tusok ng karayom ay dahan-dahang nagmamantsa sa puting kumot. Habang ang kanyang asawa ay nakatayo ng matikas, si Maribel ay tila isang maliit na hayop na nabaon sa sulok, walang kalaban-laban sa gitna ng sariling silid. Tiningnan ni Leandro ang borda nang may mapanuring mata. Ang mga mata nito ay nanlilisik, tila hinahanap ang anumang mali, ang anumang lihim na nakatago sa pagitan ng mga hibla. Ang bawat butas sa tela ng kalado ay tila isang matang nakatingin sa kanya, nagpapaalala sa lahat ng mga kasalanang pilit niyang ibinabaon sa limot. It's just an old pattern, Leandro. Isang alaala mula kay Lola Isisang para kay Mateo. Mahinang sagot ni Maribel. Pilit niyang pinatitigas ang kanyang boses kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Gusto ko lang na may mahawakan siyang banal bago siya mawala. Isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ni Leandro. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang buhok ni Maribel. Isang kilos na tila paglalambing, ngunit may dalang pananakit. Nababaliw ka na, Maribel. Ang pagdadalamhati mo ay nagiging sakit na sa isip. Do you really think a piece of cloth can save a murderer? Binitawan ni Leandro ang bastidor at kumuha ng isang baso ng tubig mula sa side table. May inilabas siyang isang maliit na puting tableta mula sa kanyang bulsa at inihulog ito sa loob. Ang tunog ng pagkatunaw ng gamot ay tila isang mahinang bulong ng panganib. You need to rest, sweetheart. You're becoming unstable. Inumin mo ito para makatulog ka ng mahimbing at hindi na kung ano-ano ang iniisip mo. Ang utos ni Leandro, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, makikita ang pagnanais na patahimikin ang isipan ng kanyang asawa. Tinanggap ni Maribel ang baso. Ang bawat daliri niya ay tila yelo sa lamig. Alam niyang hindi ito simpleng pampatulog. Alam niyang gusto siyang gawing paralisado ni Leandro. Isang asawang walang isip, walang mata, at walang boses. Inumin niya ang laso ng pagpapanggap upang mabuhay sa sapat na panahon. Dahan-dahan niyang inilapit ang baso sa kanyang labi. Ngunit sa isang mabilis at tago na pagkilos, ibinuhos niya ang tubig sa loob ng kanyang makapal na panyo habang nagkukunwaring lumulunok. Pagkatapos ay humiga siya, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na lamunin ng kadiliman ng pagkukunwari. Naramdaman ni Maribel ang pag-upo ni Leandro sa gilid ng kama. Hinaplos ng lalaki ang kanyang noo, isang haplos na tila isang ahas na gumagapang sa kanyang balat. Nanatili siyang hindi gumagalaw, pinipigilan ang bawat panginginig ng kanyang kalamnan. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang pagtunog ng telepono ni Leandro. Ang mahinang pag-itit ng sapatos ng asawa habang naglalakad ito patungo sa balkonahe ay tila isang hudyat ng bagong panganib.
Ilang oras na lang ba ang narinig ni Maribel na bulong ni Leandro sa kabilang linya. Siguraduhin niyo na walang may iwang bakas. Tapusin na ang lahat bukas. I don't want any more surprises from Maribel or that deaf mute. Ang mga salitang iyon ay tila mga martilyong pumupukpok sa puso ni Maribel. Ang bukas ay hindi lamang para kay Mateo. Ang bukas ay para rin sa kanya. Nang muling tumahimik ang paligid at narinig ang malalim na paghinga ni Leandro sa tabi niya, dahan-dahang idinilat ni Maribel ang kanyang mga mata sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang buwan na sumisilip sa bintana, nagbibigay ng anino sa kanyang mga kamay na puno ng sugat. Ang bawat tahi niya ay kailangang matapos bago sumikat ang huling araw. Paano mo itatahi ang sarili mong kaligtasan kung ang tanging sandata mo ay isang karayom, habang ang kaaway mo ay may hawak na hatol ng kamatayan? Ang bawat pahina nito ay punong-puno ng dugo, at ang bawat salita ay sapat na para bitayin ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa likod ni Maribel habang hawak niya ang maliit at itim na kwaderno sa loob ng madilim na opisina ni Leandro. Ang silid ay amoy luma na papel at mamahaling leather. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Sa labas, ang ulan ay malakas na pumapatak sa bubong. Ang tunog nito ay tila 1,000 karayom na tumatama sa yero. Sapat na upang itago ang anumang tunog ng kanyang paggalaw. Dahan-dahan niyang naramdaman ang ilalim ng upuan, ang antigong nara na paboritong upuan ni Leandro. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Mang Ambo, nahanap niya ang isang tila malambot na bahagi ng upholstery sa ilalim. Ang kanyang mga daliri na puno ng sugat at kalyo mula sa walang katapusang pagbuburda para sa kanyang asawa ay nanginginig habang hinihila ang isang lihim na zipper. Doon, sa gitna ng mga hibla ng tela at foam, ay nakatago ang diary ng biktima. Binuksan ni Maribel ang unang pahina sa ilalim ng mahinang liwanag ng kanyang flashlight. Ang sulat kamay ay magulo, tanda ng takot ng taong sumulat nito bago siya mamatay. Hindi ko akalain na ang sarili kong abogado ang magbebenta sa akin. Alam ni Leandro ang tungkol sa mga pekheng titulo. Sinabi niya na aayusin niya, pero ngayon ay pinagbabantaan niya ako. Kung may mangyari sa akin, alam niyo na kung sino ang huling taong nakausap ko sa gabi ng 14. Naramdaman ni Maribel ang pagguho ng kanyang mundo. Ang 14 ay ang gabi ng krimen. Ang gabi na sinabi ni Leandro na nasa isang mahalagang meeting siya sa Maynila. Ang bawat salita sa diary ay tila isang muling pagpatay sa kanyang pagkatao. Ang lalaking niyayakap niya gabi-gabi ay ang mismong halimaw na pumaslang sa isang inosenteng tao at isinisi ang lahat sa kanyang piping kapatid. Inakap ni Maribel ang diary sa kanyang dibdib. Hinahayaan ang bawat kanto nito na bumaon sa kanyang balat. Tila ito na ang huling hininga ni Mateo, ang tanging bagay na maglalabas sa kanyang kapatid mula sa madilim na rehas. Hindi na niya alintana ang panganib. Ang tanging mahalaga ay makalabas ng mansyong ito bago magising ang mga bantay sa gate. Dahan-dahan siyang lumabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga itlog. Nang makarating siya sa malaking pinto ng sala, nakita niya ang anino ng isang gwardiya na naglalakad sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Sino yan? Ang boses ng gwardiya ay pumutok sa katahimikan. Mabilis na nagtago si Maribel sa likod ng malaking kurtina. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Pinipigilan ang bawat bugso ng kanyang hininga. Nang muling tumahimik ang paligid, ginamit niya ang kanyang huling alas. Kinuha niya ang isang mamahaling plorera at dahan-dahan itong itinulak
patungo sa kabilang panig ng silid. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay sapat na upang makuha ang atensyon ng gwardiya. Nang makitang tumakbo ang gwardiya patungo sa pinagmulan ng tunog, mabilis na lumabas si Maribel sa gilid ng pinto. Ang malamig na ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito inalintana. Tumakbo siya patungo sa gate. Ang diary ay nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kalayaan na nasa kabilang panig ng mga bakal na rehas. Kaunting hakbang na lang. Mararamdaman na niya ang kalsada. Malapit na siyang makatakas mula sa impyernong ito. Ngunit bago pa man mahawakan ng kanyang kamay ang trangka ng gate, isang malamig at matigas na bagay ang tumama sa likod ng kanyang ulo. Ang tunog ng pagtama ay tila isang mabilis na pagputok sa loob ng kanyang bungo. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim. Ang mga ilaw ng mansyon ay tila naging mga maliliit na kislap na unti-unting nawawala. Ang huling naramdaman ni Maribel ay ang malamig na semento habang siya ay bumabagsak. At ang isang pamilyar na boses na bumulong sa kanyang pandinig bago siya tuluyang lamunin ng kawalan ng malay. Sinasabi ko na nga ba, Maribel, masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Hanggang kailan mo kayang yakapin ang katotohanang papatay sa lalaking pinangakuan mo ng habambuhay kung ang katotohanan yon ang siyang magiging huling alaala mo bago ang kadiliman? Ang bawat tibok sa loob ng aking bungo ay tila isang martilyo na walang tigil sa pagpukpok. Isang paalala na ang bawat hakbang ko patungo sa liwanag ay binabayaran ko ng matinding dilim. Nang idilat ni Maribel ang kanyang mga mata, ang tanging nakita niya ay isang kisameng puno ng agiw at isang malamig na bumbilya na dahan-dahang umiindayog sa kisame. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakagapos sa likod ng isang lumang silya. Ang mga lubid ay bumaon sa kanyang balat na tila mga ahas na ayaw bumitaw. Ang bawat kilos niya ay naglalabas ng tunog ng pag-itit ng kahoy na silya sa semento. Isang malungkot na tunog sa gitna ng silid na amoy alikabok at pagkabulok. Naramdaman niya ang malapot na dugo sa likod ng kanyang ulo. Tuyo na ito at tila idinidikit ang kanyang buhok sa kanyang anit. Ngunit sa kabila ng sakit ng katawan, ang mas matinding hapdi ay ang kawalan ng diary sa kanyang bulsa. Kinuha na ito ni Leandro. Ang huling alas para sa kaligtasan ni Mateo ay muling naagaw sa kanya. Bumukas ang pinto. Naglalabas ng tunog ng kalawang na tila isang hiyaw ng babala. Ngunit hindi si Leandro ang pumasok. Si Clara ang nakatayo roon. Nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling bestido, ngunit ang kanyang mukha ay wala na ang dating yabang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan habang tinitingnan ang kalagayan ni Maribel. Clara, tulungan mo ako. Paos na pakiusap ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila gasgas na plaka sa pandinig. Bakit mo ba ginagawa ito, Maribel? Sabi ni Leandro ay baliw ka na raw. Sabi niya ay sinubukan mong sunugin ang bahay niyo sa Lumban dahil sa selos. Ang boses ni Clara ay nanginginig. Tila pilit na kinukumbinsi ang sarili sa mga kasinungalingan ng kanyang mangingibig. Isang mapait na tawa ang lumabas sa tuyong labi ni Maribel. Tingnan mo ako, Clara. Tingnan mo ang mga kamay ko. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo, mga sugat mula sa karayom at mga bakas ng pagod. Ang mga sugat na ito ay bunga ng 5 taong paglilingkod sa lalaking mahal mo. Bordado ang bawat pangarap niya ng aking dugo at pawis. At ngayong nalaman ko ang katotohanan, ganito niya ako itatapon. Clara, look at me carefully. I am not your rival. I am your future. Napahakbang paurong si Clara. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang katotohanan ay tila isang malamig na hanging humampas sa kanyang mukha. Naalala niya ang mga gabing nakikita niyang bugnutin si Leandro, ang mga sandaling nakita niyang may hawak itong gasolina, at ang paraan ng pagtingin nito
sa mga tao na tila mga gamit lamang na pwedeng itapon kapag wala ng silbi. Sinabi niya na pakakasalan niya ako pagkatapos ng kaso ni Mateo. Bulong ni Clara. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Gagamitin ka lang niya, katulad ng paggamit niya sa akin. At kapag nalaman mo ang kanyang mga lihim, ikaw ang susunod na itatali sa silyang ito. Ang babala ni Maribel ay tila isang sumpa na bumaon sa isipan ni Clara. Dahan-dahang lumapit si Clara kay Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga lubid. Hindi ko kayang gawin ito, pero hindi ko rin kayang hayaan kang mamatay dito. I heard him on the phone, Maribel. He's coming back with something. Something to make sure you never speak again. Bago pa man matanggal ni Clara ang pagkakabuhol ng lubid, narinig nila ang mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila pagpako sa kabaong ng pag-asa. Mabilis na tumayo si Clara at lumayo. Ang kanyang mukha ay muling binalot ng takot. Pumasok si Leandro. Ang kanyang Amerikana ay wala na. Ang kanyang manggas ay nakatupi hanggang siko. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng galit na hindi makatao. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang malaki at matalas na gunting. Ang gunting na ginagamit ni Maribel sa kanyang pinakamahihirap na burda. Nalaman ko na ang lahat, Maribel. Pati ang mga lihim na mensaheng ibinuburda mo sa aking mga damit. Ang boses ni Leandro ay tila isang malalim na ungol ng hayop. Masyado kang maraming alam. Masyado kang maraming sinasabi. Lumapit si Leandro. Ang talim ng gunting ay kumikislap sa ilalim ng malamig na ilaw ng bumbilya. Iniharap niya ang gunting sa mukha ni Maribel. Ang dulo nito ay dahan-dahang dumampi sa kanyang labi. Kung ang sining mo ang nagbibigay sa iyo ng lakas na lumaban, marahil ay oras na para putulin ang lahat ng hibla. Sisimulan natin sa mga gawa mo at tatapusin natin sa dila mong hindi marunong manahimik. Ang lamig ng bakal ng gunting ay dumampi sa balat ni Maribel. Tila isang halik ng kamatayan. Sa kabilang sulok, nakatayo si Clara, nanginginig at walang magawa habang pinapanood ang lalaking akala niya ay kanyang kaligtasan. Maitatahi pa ba ni Maribel ang huling hibla ng kanyang buhay kung ang gunting ng kamatayan ay nakatapat na sa kanyang lalamunan? Ang bawat gupit ng gunting sa telang hawak ni Leandro ay tila isang hiwa sa mismong laman ni Maribel, isang tunog ng pagkapunit na nagmamarka sa katapusan ng kanyang pagtitiis. Ang bawat piraso ng bordadong tela na dahan-dahang nahuhulog sa maruming semento ay tila mga pakpak ng paru-paro na binunot ng walang awa. Tinitingnan ni Leandro si Maribel nang may ngiting puno ng pait. Ang talim ng gunting ay malapit na sa lalamunan ng babae. Ngunit sa gitna ng desperasyon, ang mga mata ni Maribel ay hindi nagpakita ng pagsuko. Sa halip, lalong naging matalas ang kanyang titig, tila tinatandaan ang bawat ukit ng kasamaan sa mukha ng kanyang asawa. Ito lang naman ang kaya mong gawin, di ba? Ang sirain ang mga bagay na hindi mo kayang likhain. Ang hamon ni Maribel, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. You can cut the thread, Leandro, pero hindi mo kailanman mapuputol ang katotohanang nakasulat na sa budhi mo. Dahil sa galit, itinaas ni Leandro ang kanyang kamay upang ihampas ang gunting. Ngunit isang malakas na tunog ng pagkabali ng porselana ang umalingaw-ngaw sa silid. Si Clara, na kanina pa nanginginig sa sulok, ay humawak ng isang mabigat na plorera at ibinalibag ito sa direksyon ni Leandro. Ang pagkagulat sa mukha ng lalaki ay sapit na upang makahanap ng pagkakataon si Maribel. Sa isang mabilis na pagkilos, sinipa niya ang tuhod ni Leandro. Sapat na upang mawalan ito ng balanse at mabitawan ang gunting. Takbo, Maribel! Umalis ka na rito! Sigaw ni Clara habang pilit na humaharang sa pagitan ni Leandro at Maribel. Hindi na nag-atubili si Maribel. Kahit mahapdi ang kanyang mga galos at nanginginig ang kanyang mga binti, tumakbo siya patungo sa bintana. Ang buhos ng ulan sa labas ay tila isang malaking pader ng tubig. Ngunit ito na lamang ang tanging daan
patungo sa kaligtasan. Tumalon siya sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa maputik na lupa. Ngunit ang sakit ay hindi niya inalintana. Sa labas ng mansyon, ang katahimikan ng gabi ay bumasag ng mga ilaw ng sulo at mga flashlight. Ang mga mangingisda at mga toteo mula sa lumban, sa pamumuno ni Mang Ambo, ay dumating na tila isang hukbo ng mga aninong naghahanap ng katarungan. Ang tunog ng kanilang mga sigaw at ang pagkatok sa malaking gate ng mansyon ay nagbigay ng lakas kay Maribel. Narito kami, Maribel. Hindi ka na nag-iisa. Ang boses ni Mang Ambo ay umalingaw-ngaw sa gitna ng bagyo. Naglakad si Maribel sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinakapa ang kanyang kwelyo. Doon, nakatago ang isang maliit na karayom na lagi niyang dala. Ngunit wala siyang sinulid. Wala na siyang anumang kagamitan upang tapusin ang lihim na mensahe sa panyong hawak niya. Ang panyong naglalaman ng huling piraso ng ebidensya. Sumilong siya sa ilalim ng isang lumang puno. Ang kanyang hininga ay gumuho sa lamig. Tiningnan niya ang panyo. Isang tahi na lamang, isang huling pangalan ang kailangang malimbag sa tela upang maging buo ang mapa ng krimen ni Leandro. Sa isang desperadong hakbang, hinawakan ni Maribel ang kanyang sariling buhok. Hinila niya ang isang mahaba at matibay na hibla. Ang sakit ng pagkabunot nito ay tila isang maliit na sakripisyo para sa kanyang kapatid. Gamit ang kanyang sariling buhok bilang sinulid, sinimulan ni Maribel ang huling tusok. Ang bawat paghila niya sa karayom ay tila paghugot ng lakas mula sa kanyang sariling kaluluwa. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila pilit na binubura ang kanyang gawa, ngunit ang bawat tahi ay naging kasing tibay ng bakal. Nang matapos ang huling tahi, itinaas ni Maribel ang panyo sa gitna ng kidlat. Ang pangalang Leandro ay malinaw na nakaukit sa sining ng kalado. Isang borda na hindi na kailanman mabubura ng anumang ulan o apoy. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang marinig niya ang tunog ng isang radyong de baterya mula sa malapit na kubo ng mga mangingisda. Isang boses ng broadcaster ang naghatid ng balitang tila, isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. 5 oras na lang bago ang nakatakdang bitay kay Mateo sa National Penitentiary. Ang lahat ng apela ay tinanggihan na ng korte. Napaluhod si Maribel sa putikan. Ang panyo ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Ang oras ay hindi na lamang tumatakbo. Ito ay lumilipad na patungo sa kamatayan. Paano mo maihahatid ang isang pirasong tela sa gitna ng isang baha at bagyo kung ang bawat segundong nawawala ay katumbas ng huling hininga ng taong kaisa-isa mong pamilya? Hindi mo kayang itago ang katotohanan sa likod ng isang mamahaling Amerikana dahil ang bawat hibla ng suot mo ay may bahid ng dugo ng aking kapatid. Ang boses ni Maribel ay bumasag sa kabilang dako ng Marangyang Hall ng Manila Hotel kung saan idinaraos ni Leandro ang isang press conference para sa kanyang nominasyon bilang isang mataas na opisyal ng hudikatura. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Maribel. Marumi, basa ng ulan at puno ng mga galos. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng paninindigan na hindi kayang tapatan ng anumang kinang ng mga chandelier sa kisame. Ang bawat hakbang ni Maribel sa gitna ng makinis at puting sahig ay nag-iiwan ng bakas ng putik, isang matinding kaibahan sa malinis at perpektong anyo ni Leandro na nakatayo sa likod ng podium. Ang tunog ng paghinto ng mga usapan at ang unti-unting pagtahimik ng paligid ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong silid. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga tuhod dahil sa matinding pagod. Ngunit ang imahe ni Mateo na nakasuot ng orange na uniforme at nagbibilang ng huling hininga ang nagsilbing tungkod niya upang manatiling nakatayo. Maribel, anong ginagawa mo rito?
Ang boses ni Leandro ay may halong gulat at takot, bagaman pilit itong itinatago ng kanyang propesyonal na tono. Pasensya na po, ang asawa ko ay hindi mabuti ang kalagayan ng isip nitong mga nakaraang araw. Security, please assist her. Huwag niyo akong hawakan! Ang sigaw ni Maribel habang mabilis na inilaladlad ang panyong telang dua sa harap ng mga kamera. Huwag kayong titingin sa dumi ng aking mukha, kundi sa dumi ng lalaking ito na tinatawag ninyong kagalang-galang. Ipinakita ni Maribel ang panyo. Sa ilalim ng mga ilaw, ang sining ng kalado na binurdahan niya, gamit ang kanyang sariling buhok, ay nagmukhang mga ukit sa isang sagradong bato. Ipinaliwanag niya ng mabilis, ang bawat salita ay punong-puno ng pait, kung paano ginamit ng kanyang pamilya ang sining na ito upang itago ang mga mensahe. Ipinakita niya ang bawat tahi na tumutugma sa mga detalye sa diary ng biktima, ang mga pekeng titulo, ang oras ng pagkamatay, at ang mismong pangalan ni Leandro na nakatago sa disenyo ng mga dahon. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng mabilis na pagpindot sa mga kamera ay tila isang ulan ng mga palaso patungo kay Leandro. Nakita ni Maribel ang pagpatak ng pawis mula sa noo ng kanyang asawa, ang pagbitaw nito sa podium ng may panginginig. Biglang pumasok sa silid si Joy, ang journalist na akala ni Maribel ay nawala na. Dala ang isang tape recorder at mga dokumentong nagpapatunay sa koneksyon ni Leandro sa lalaking may pilat. Ito ay isang kasinungalingan, isang gawa-gawang kwento ng isang babaeng desperada. Sigaw ni Leandro, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit habang pilit na inaabot ang panyo mula sa kamay ni Maribel. Ang tunog ng pagitit ng mga sapatos sa sahig habang nagkakagulo ang mga tao ay nagdagdag sa tensyon ng silid. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumayo ng tuwid si Leandro at tumingin ng diretso sa mga kamera. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago patungo sa isang mapanuring ngiti. Isang ngiti ng isang taong may huling alas na itinatago sa kanyang bulsa. Gusto niyo ng katotohanan? Ang boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa speaker, dahilan upang muling tumahimik ang lahat. Ang panyong yan. Ang mga detalye sa diary. Paano ito nalaman ni Maribel kung hindi siya mismo ang naroon? Maribel, aminin mo sa kanila. Ikaw ang pumatay sa biktima dahil sa selos sa lupain sa Lumban. At ngayon ay ginagamit mo ang kapatid mong Pipi bilang pain upang makatakas ka sa sarili mong krimen. Isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani. Ang lahat ng mata, na kanina ay puno ng paghanga sa katapangan ni Maribel, ay biglang napalitan ng pagdududa at panghuhusga. Ang bawat bulong ng mga tao sa paligid ay tila mga karayom na muling tumutusok sa kanyang pagkatao. Napahawak si Maribel sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Tumingin siya sa malaking orasan sa pader ng hotel. 2 oras na lang. 2 oras na lang at ang kanyang kapatid ay tuluyan ng mawawala sa mundong ito dahil sa isang kasalanang unti-unti nang ibinibintang sa kanya. Paano mo itatahi ang iyong sariling kaligtasan kung ang bawat hibla ng ebidensyang hawak mo ay ginagamit na ng iyong kaaway upang gumawa ng sarili mong kabaong? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Ngunit kapag ang katotohanan ay sinimulan ng ihabi, wala nang sino mang kasinungalingan ang makakapigil sa pagbuo ng katuwiran. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng hotel lobby, kung saan ang lahat ng mata ay nakatuon kay Maribel, nang may pagdududa, isang pamilyar na boses ang pumutok mula sa likuran ng karamihan. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa carpet ay narinig. At si Clara ay lumitaw, hingal na hingal, at may hawak na sariling telepono. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng make-up. Tanging ang mga bakas ng luha at isang uri ng determinasyon na ngayon lang nakita sa kanya. Magsinungaling ka na sa lahat, Leandro, pero huwag sa harap ko. Ang sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit
habang itinataas ang kanyang telepono sa harap ng mga mamamahayag. Hindi si Maribel ang pumatay. Heto ang ebidensya ng iyong tunay na pagkatao. Pinindot ni Clara ang play button ng isang video recording. Ang boses ni Leandro ay umalingaw sa buong hall, malinaw at nakakapangilabot. Iyon ang recording ng kanilang huling pag-uusap sa bodega, kung saan inamin ni Leandro ang pagpatay sa biktima at ang kanyang planong patahimikin si Maribel. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang pako na unti-unting pumapatay sa kanyang sariling karera. Ang mukha ni Leandro ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumabas. Sa isang sulok, nakita ni Maribel si Doña Consolacion, ang matandang babae na dati ay napakataas ng tingin sa sarili, ay unti-unting napaupo sa sahig. Ang kanyang mamahaling abaniko ay nalaglag sa putikan at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kahihiyan habang ang mga pulis ay nagsisimulang lumapit. Sinubukan pa nitong sumigaw, pilit na ginagamit ang kanyang huling kapangyarihan. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Kami ang nagpapatakbo sa bayang ito. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng pag-itit ng bakal na posas na dahan-dahang ikinabit sa mga kamay ng kanyang anak. Leandro, arestado ka sa kasong murder at obstruction of justice. Ang boses ng opisyal ay malamig at pinal. Ngunit hindi na hinintay ni Maribel ang pagtatapos ng eksena. Tumingin siya sa orasan, 1 oras at kalahati na lang. Mabilis siyang tumakbo palabas ng hotel, hindi alintana ang kanyang pagod at ang sakit ng kanyang katawan. Sa labas, naghihintay si Mang Ambo sa isang lumang sasakyan. Ang bawat pag-andar ng makina at ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada ay tila isang karera laban sa kamatayan. Ang bawat stoplight na nadadaanan nila ay tila isang kaaway at ang bawat segundong nawawala ay tila isang hininga na kinukuha kay Mateo. Nang makarating sila sa pintuan ng National Penitentiary, ang ulan ay unti-unti nang tumitigil, nagbibigay daan sa isang maputlang liwanag ng dapit hapon. Tumakbo si Maribel patungo sa gate. Ang kanyang mga kamay ay humahawak sa mga bakal na rehas habang isinisigaw ang pangalan ng kanyang kapatid. Ang mga gwardiya ay mabilis na humarang, ngunit ang pagdating ng mga balita mula sa radyo at ang tawag mula sa korte ay naging sapat na upang itigil ang lahat. Itigil ang bitay. May stay of execution mula sa korte. Ang sigaw ng warden na lumabas mula sa opisina. Napaluhod si Maribel sa semento. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy, nakahalo sa mga huling patak ng ulan sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang malaking pinto ng kulungan. Doon ay lumabas si Mateo. Ang kanyang kapatid ay dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan hanggang sa makita niya si Maribel. Walang salitang namagitan, tanging ang mahigpit na yakap ng dalawang pusong muntik ng paghiwalayin ng kasamaan. Sa gitna ng kanilang pagyakap, dahan-dahang kinuha ni Mateo ang panyo na hawak ni Maribel, ang panyong may burda ng kanyang sariling buhok. Hinaplos ni Mateo ang bawat tahi, ang kanyang mga daliri ay nanginginig, habang gumagawa ng isang senyas na tila isang panalangin. Salamat ate, naririnig ko na ang iyong pagmamahal. Ito ang gintong sandali na kailanman ay hindi mababayaran ng anumang yaman. Ang pagdampi ng kamay ni Mateo sa pisngi ni Maribel, isang ugnayan ng dalawang kaluluwang dumaan sa apoy, ngunit nanatiling buo. Sa di kalayuan, dumaan ang isang mobile jail patungo sa kabilang direksyon. Sa loob nito ay nakaupo si Leandro, nakagapos at talunan. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng maliit na bintana ng sasakyan. Ang tingin ni Leandro ay puno ng puot, isang sumpa ng pagbabalik na tila nais pang humila ng isa pang hibla ng kadiliman. Ngunit binaliwala ito ni Maribel.
Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang kapatid lamang sa bagong umagang parating na hindi na kailanman mababahira ng takot. Tapos na ang gabi ng mga karayom at lihim. Ang katarungan ay hindi lamang naisulat sa batas, kundi naiburda na sa bawat tibok ng kanilang mga puso. Ang bawat paghatak ng sinulid sa telang pinya ay tila isang himig ng kapayapaan, isang sining na hindi na kailangan pang magtago sa dilim dahil ang bawat butas nito ay puno na ng liwanag. Lumipas ang ilang buwan mula nang gumuho ang imperyo ng mga kasinungalingan ni Leandro. Sa bayan ng Lumban, ang sikat ng araw ay tila mas masigla habang yumayakap sa mga dahon ng kakahuyan. Ang amoy ng sariwang tela at ang bango ng bagong pitas na sampagwita ay muling naghari sa lumang bakuran kung saan dati ay nakatayo ang bahay ni Lola Isa. Ngayon, sa tulong ng komunidad at ng katarungang nakamit, isang bagong gusali ang nakatayo roon. Ang Lumban Embroidery School. Nakatayo si Maribel sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi puno ng tiwala habang ginagabayan ang isang maliit na batang babae sa paggawa ng unang tahi ng kalado. Ang tunog ng mga kahoy na bastidor na dahan-dahang nagkikiskisan sa bawat mesa ay tila isang orkestra ng pag-asa. Ang sining ng kanilang mga ninuno ay hindi na lamang alaala ng digmaan. Ito na ngayon ay naging simbolo ng paghilom. Sa isang sulok ng silid, malapit sa bintana kung saan pumapasok ang sariwang hangin, nakaupo si Mateo. Ang kanyang kapatid ay hindi na ang nangangayayat na bilanggo na nakita ni Maribel sa rehas. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang mabilis na gumagalaw ang kanyang mga kamay sa isang malaking tela. Hindi na kailangan ni Mateo ng mga salita upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Ang bawat bulaklak at bawat disenyo na kanyang inuukit sa tela ay isang kwento ng kalayaan. Ang kanyang sining ay naging boses ng mga piping katulad niya na nahanap ang kanilang lakas sa gitna ng sining. Mateo, magpahinga ka muna. Kanina ka pa dyan. Ang nakangiting sabi ni Maribel sa pamamagitan ng senyas. Tumitig si Mateo sa kanyang kapatid at mabilis na nagsenyas pabalik. Gusto ko itong matapos, ate. Para ito sa puntod ni Lola Isang. Dinala nila ang kanilang mga gawa sa sementeryo ng hapon na iyon. Ang katahimikan ng himlayan ay hindi malungkot, kundi puno ng pasasalamat. Inilapag ni Maribel ang isang puting panyo sa ibabaw ng puntod ni Lola Isang at ng kanilang mga magulang. Ang panyong yon ay hindi na naglalaman ng mga lihim na mensahe ng krimen, kundi mga pangalan ng kanilang pamilya na muling binalot ng dangal. Lola, Mama, Papa, malaya na kami. Bulong ni Maribel sa hangin. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos ng hangin sa kanyang pisngi. Tila isang yakap mula sa kabilang buhay na nagsasabing tapos na ang laban. Pagbalik nila sa eskwelahan, nakita ni Maribel ang isang malaking kumpol ng mapuputing bulaklak sa tapat ng pinto. Walang nakasulat na pangalan, tanging isang maliit na card na may burda ng isang simpleng puso. Naalala niya ang boses ng isang tao, marahil ang journalist na si Joy o ang mga kaibigang tumulong sa kanya sa gitna ng bagyo na nangakong laging magbabantay sa kanyang kaligtasan. Ang misteryong iyon ay nagbigay ng isang munting kislap sa puso ni Maribel, isang pahiwatig na sa kabila ng lahat ng pait, ang mundo ay handa pa ring magbigay ng tamis sa tamang panahon. Tumingala si Maribel sa dapit hapon. Ang langit ay kulay asul at rosas, tila isang napakalaking tela na binurdahan ng mismong langit. Ang bawat kulay ay unti-unting naghahalo, nagbibigay ng isang tanawing kasing ganda ng isang pangarap na natupad. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo ng may katatagan. Wala ng takot, wala ng mga anino ng gunting na gustong pumutol sa kanilang dila.
Ang bawat hibla ng kanilang buhay ay sila na ang may hawak. Tapos na ang gabi, Mateo. Tayo naman. Ang mahinang sabi ni Maribel habang pinapanood ang unang bituin na sumiklab sa langit. Ang kwento ng kanilang pagdurusa ay naging isang alamat ng katatagan sa bayan ng Lumban. Isang patunay na kahit gaano man kagulo ang tahi ng tadhana, ang kamay na may pag-ibig at katotohanan ang laging makakabuo ng pinakamagandang obra maestra. Ang bawat obra maestra ay hindi lamang nasusukat sa ganda ng disenyo nito, kundi sa tibay ng mga hiblang dumaan sa libu-libong tusok bago nahanap ang tunay nitong anyo. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa New Bilibid Prison, nakaupo si Leandro sa isang sulok. Ang dati niyang makinis na mukha ay balot na ng balbas, at ang kanyang mga mata ay wala na ang kinang ng katalinuhan, tanging ang guwang ng pagsisisi at galit ang natira. Wala siyang suot na mamahaling barong, tanging ang magaspang na telang kulay kahel na tila isang pasakit sa kanyang balat. Ang kanyang dila, na dati ay kayang magpaikot ng batas, ay nananahimik na ngayon sa gitna ng bawat sandaling binibilang niya. Mga sandaling wala ng patutunguhan, kundi ang 4 na sulok ng semento. Samantala, sa isang pampublikong ospital sa labas, si Doña Consolacion ay nakahiga sa isang karaniwang kama. Wala ang kanyang mga alahas, wala ang kanyang mga katulong, at wala ang dangal na dati ay ipinagmamalaki niya sa simbahan. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mga kagamitang medikal na tila nagpapaalala sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nadadala sa hukay. Ang bawat tao na lumalapit sa kanya ay hindi siya kinikilala bilang isang donya, kundi isang matandang nag-iisa na biktima ng sarili niyang kasakiman. Ang karma ay hindi isang mabilis na hatol, kundi isang dahan-dahang pagpitas sa lahat ng bagay na inakala mong sayo habang buhay. Sa kabilang panig ng mundo, sa gitna ng isang maringal na bulwagan sa Cultural Center of the Philippines, nakatayo si Maribel. Suot niya ang isang bestidong gawa sa pinakamahusay na tela ng pinya, isang obra na siya mismo ang bumurda. Ang bawat disenyo rito ay nagsasalaysay ng kanyang paglalakbay, mula sa dilim ng takot patungo sa liwanag ng tagumpay. Tinanggap niya ang parangal bilang National Living Treasure, isang pagkilala sa kanyang sining at katatagan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang lahat. Ang boses ni Maribel ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at puno ng kapayapaan. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay isang sinulid na pwedeng sumakal sa'yo, at pinili ko itong putulin upang makapagsimula ako ng isang bagong burda. Isang burda na puno ng pag-asa at pagmamahal sa aking kapatid. Sa harap ng entablado, nakatayo si Mateo, nakasuot ng isang barong na may disenyong siya mismo ang gumawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan habang itinaas niya ang kanyang mga kamay upang magsenyas ng isang mensaheng narinig ng lahat ng naroon. Ate, tayo ay malaya na. Pagkatapos ng seremonya, lumabas ang magkapatid sa ilalim ng maliwanag na buwan. Tiningnan ni Maribel ang huling likha ni Mateo. Isang portrait na burda ng kanilang pamilya, kung saan ang lahat ay nakangiti, kabilang ang anino ni Lola Iisang. Sa ilalim ng portrait may nakaburdang isang salita sa pinakamagandang sulat, pagbangon. Ang buhay ni Maribel ay tila isang tela ng duwa. Maaring marami itong butas at punit dahil sa mga pagsubok, ngunit kapag hinawakan mo ito ng may pag-ibig at katarungan, ang bawat pinsala ay nagiging bahagi ng isang mas maganda at mas matibay na disenyo. Ang gabi ay lumipas na, at sa pagsikat ng araw, ang bawat tahi ng kanilang bagong buhay ay kasing kinang ng ginto, kasing tibay ng katotohanan, at kasing wagas ng pag-ibig na hindi kailanman sumuko.